Ano ang mga aabangan natin sa Season 2 ng One Piece live action sa Netflix? Masasabi nga natin na itong One Piece live action na pinalabas ng Netflix last year isang game changer sa mundo ng anime adaptations. Dahil na-exceed nga nito yung expectations nating mga fans sa kung ano ba talaga ang dapat nating mapanood sa isang live action. Yung mga scene nga sa One Piece live action kahit hindi 1:1 sa manga or anime, napalabas pa rin naman nila yung mga dapat nating i-expect sa pinakamamahal nating One Piece. At ito nga yung topic natin sa video na to. Dahil nga sa recently naglabas ng sneak peek itong Netflix para sa paparating na One Piece live action season 2, naisipan ko ngang pag-usapan natin to. Ano bang dapat nating abangan sa season 2? At sino-sino nga ba ang makikita natin dito? At para umpisahan nga itong topic natin, ang una nga nating pag-usapan itong pinost na picture ng official One Piece page ng Netflix adaptation. Kung mapapansin nyo, ready na nga yung script para sa season 2. At ang title nga ng episode 1 as per sa picture na to yung The Beginning and the End. Obviously, reference ito sa Logtown. Since ito nga yung literal na tawag sa lugar ng Logtown, Town of the Beginning and the End. Sa mga bagong ang fan ng One Piece or yung hindi naman sumusubaybay sa anime at manga at natuklasan lang itong One Piece dahil sa Netflix, special nga para sa mga fans itong Logtown. Dahil ito nga yung mismong hometown ng dating Pirate King na si Goldie Roger. Which is siya nga yung ipinakitang karakter sa pag-uumpisa ng live action na in-execute. At yes, sa Logtown nga rin nangyari itong scene na to. Kumbaga in short, yung meaning ng The Beginning and the End, patungkol pa rin kay Goldie Roger. Sa Logtown siya nagsimulang maglakbay bilang pirata. At dito rin nagtapos yung pagiging pirata niya, since dito nga siya pinatay. Mabalik nga tayo sa picture, kapansin-pansin naman na itong script napapalibutan ng mahalagang bagay na related sa mga bida ng season 1. Itong straw hat para kay Luffy, itong espada para kay Zoro, itong goggles kay Usopp, itong compass para naman kay Nami, at syempre itong lagayan ng condiments para naman kay Sanji. So itong items nga para kay Luffy at Sanji common na. Since chef nga itong si Sanji, kaya ganito yung representation ng item niya. Itong kay Luffy naman na straw hat, obviously na treasure ito para sa kanya. Pero itong tatlong item nga nila Zoro, Nami at Usopp masasabi kong may koneksyon para sa season 2. Unahin na natin itong espada para kay Zoro. Sa mga hindi nakakaalam, currently nga o sa pagtatapos ng season 1, technically na isa na lang ang espada ni Zoro. Since yung dalawa nga niyang unnamed swords naputol ni Mihawk sa naging laban nila. So base nga sa design at kulay ng espada na to, masasabi nating ito yung Sandai Kitetsu. Bali saan at kailan ba na-acquire ni Zoro itong espada na to? Yes guys, during Logtown arc nga. Kung maaalala nyo, ito nga yung oras kung saan din sila unang nagkakilala ni Tashigi. Bukod nga sa Sandai Kitetsu, na-acquire din ni Zoro sa mga oras na to yung Yubashiri, na later on alam naman nating masisira dahil sa isang marines na merong powers ng kalawang. Mabalik nga sa picture, itong compass naman na nagre-represent kay Nami, kung mapapansin nyo, very similar nga ito sa nakita nating compass during Reverse Mountain Arc. Ito nga yung ginagamit ni Nami bago at pagtapos nilang makatawid sa Grand Line. Pero nung time nga na makilala nila itong si Crocus, dito na sila na-introduce sa tinatawag na log post. Meaning yung nakikita nyong parang relo na compass na laging suot ni Nami, ito na nga yung log post. Mas effective nga daw itong gamitin sa Grand Line kesa sa mga normal na compass. At yes, ma-acquire nga ito ni Nami ngayong season 2. Sa part naman ng goggles ni Usopp, similar nga kay Zoro, na-acquire nga rin niya ito during Logtown arc. Although hindi nga ipinakita sa manga at anime, kinumpirma naman ito ni Oda during SBS Volume 13. Dagdag pa nga ni Oda na nagmula daw itong goggles ni Usopp sa North Blue. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa mga karakter para sa paparating na season 2. Nandyan nga sila Callum Kerr at Julia Rewald na gaganap bilang Smoker at Tashigi. Bali itong dalawang karakter nga na to espesyal para sa atin. Since sa buong Alabasta Saga nga makakasama natin sila. Even pagtapos ng time skip at up to this point na nasa Egghead Island arc na tayo, relevant pa nga rin itong dalawang karakter na to. Kaya naman masasabi nga natin kasama sila
sa mga main characters ng Season 2. At since napag-alaman nga natin kanina na Logtown arc nga ang episode 1 netong Season 2, technically nga na itong si Smoker ang main villain para dito. Kung maaalala nyo, dito nga unang nag-appear yung tatay ni Luffy na si Monkey D. Dragon. Ito nga yung time kung saan nahuli na ni Smoker si Luffy. Kaya naman ine-expect ko nga na masasaksihan rin natin itong scene na to sa live action dahil isa nga ito sa mga importanteng detalye sa kwento. Ang sumunod namang karakter si Clive Russell, nagaganap bilang Crocus. So kung familiar nga kayo sa TV series na Game of Thrones, siya nga yung gumanap dito bilang Brendan Tully. Bali dahil confirm na nga na mag-a-appear itong si Crocus, ang ibig sabihin lang nito makikita natin itong Reverse Mountain Arc. Bukod nga kay Crocus, ang isa pang pamilyar na karakter sa arc na to si Laboon. So isa nga ito sa excited na akong makita. Ang sumunod namang mga karakter na ni-reveal pa itong sila Werner Coaster at Brendan Murray. Nagaganap daw bilang Brogy at Dory. Obviously itong dalawa na to makikilala natin during Little Garden Arc. At ayon nga sa kwento pagtapos ng Little Garden Arc mapupunta naman tayo sa Drum Island Arc. Meaning dito naman natin makikilala sila Dalton at Wapol. Bali ang gaganap naman sa mga karakter nila sila Rob Collett at Ty Keo. At ang huling ang ni-reveal na mga characters para sa Season 2 ito ng grupo ng Baroque Works. Nandyan nga si Jazara Jocelyn bilang Miss Valentine, Daniel Lasker bilang Mr. 9, Camrose Johnson bilang Mr. 5, at David Dasmalchilian bilang Mr. 3. Kung mapapansin nyo, itong mga ni-reveal nga na Baroque Works yung mga karakter na mas maaga nating makikilala bago mag-Alabasta Arc. Si Mr. 9 nga makikilala natin during Reverse Mountain Arc pa, since siya nga yung magiging partner ni Miss Wednesday o ni Vivi. Present din siya sa Whiskey Peak Arc. Sila Mr. 5 at Miss Valentine naman ang gaganap na mga main antagonist sa Whiskey Peak Arc at Little Garden Arc. Itong si Mr. 3 naman as early as Little Garden Arc nga makakasama na natin siya. Though malaki nga rin yung magiging role niya sa Alabasta Arc. Ang point ko nga lang hindi pa nare-reveal yung mga main antagonist ng Baroque Works, gaya nila Mr. 1 at Mr. 2 or sila Dazbones at Bonchan. At syempre itong leader nila na si Mr. Zero o sa mas kilala natin bilang si Crocodile. Similar kay Miss All Sunday or sa mas kilala naman natin bilang Nico Robin hindi pa nga natin nakikilala. Kaya naman dito nga tayo mapapaisip kung masasaklaw ba netong Season 2 yung buong Alabasta Saga o bibitinin tayo ng Netflix. Anyway, overall nga masasabi nating saktong-sakto itong mga cast na ni-reveal sa mga karakter nila para sa Season 2. Excited na nga akong malaman kung sino ang gaganap na Vivi at Robin, since sila nga yung mga dapat nating abangan sa season na to dahil magiging part nga sila later on ng Straw Hat Pirates. At yes, si Chopper pa pala. Gusto ko nga ring malaman kung ano ang gagawin ng Netflix sa karakter ni Chopper, since bali-balita nga na hindi sila gagamit ng CGI, meaning live na Chopper ang makikita natin. Bali ayan na nga yung early review natin para sa Season 2 netong One Piece live action. As usual kapag may lumabas na nga na trailer i-review kagad natin to. So kung natripan nyo nga itong topic natin ngayon huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!